Grace, gaano kahaba ang street dance parade ngayon at marami ba ang nakilahok na mga performer? Yes, Rose, magandang tanghali. Mahaba ang parada kanina at 12 street dance performers ang lumahok ngayon sa Grand Street Dance ng Panagbanga Festival. Masayang nanood ang mga lokal at dayuhang turista na pinananabikang mahabang street dance parade sa Baguio City ngayong araw ng Sabado. Itinampok ang kultura at pagkamalikhain ng rehiyon ng Cordillera sa ika-29 na Panagbanga o Baguio Flower Festival. Simula pa lang ng Panagbanga Grand Street Parade sa Panagbanga Park, kaninang umaga masayang tugtugan session ng Philippine Military Academy Band ang sumalubong. Hindi naman nagpakabog ang 6 na kalahok sa drum and lyre competition. Todo indak habang suot nila ang giant bulaklak at paro-paro, meron ding mga nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng mga taga-Cordillera. Humataw din ang mga kalahok sa festival dance category. Itinampok naman dito ng bawat grupo ang ipinagmamalaki ng iba't ibang probinsya sa bansa, gaya na lang ng Bitolok Tribe, Tribo Hiraya Manawari Linobianov Tribe, Tawid Abalitok at Bibyon Lubugan. Sa pwesto, yun, mga around 5. Kasi na-advise kami, nag-researching kami na ganun talaga kaaga na kailangan sinisave na yung spot para at least makita na, since first time nga, makita namin talaga ng malapit yung mga performances, yun po, yung parade. Mga 4:30 para dito kami sa harapan, mapanood po talaga namin ng mas malapit. Opo, first time po namin. Masaya, sobrang saya kasi kasama ko yung mga anak ko. 5 contingents mula sa Drum and Lyre Elementary category, 7 sa Festival Dance category habang 2 pa ang gumanap bilang guest performing band, ang Citizens Brigade Band of Dasmariñas at Cavite Boys and Girls of the Philippines Deltans Incorporated. Ang mga grupo ay nagdala ng iba't ibang tema sa kanilang mga presentasyon na pawang nakahilig sa tema ng pagdiriwang ngayong taon na Blossoms Beyond Boundaries. Ang pinakapangunahing pamantayan para sa mga contingent ay ang pagpapakita ng pagtatanghal batay sa katutubong kultura at gawi at buhay ng Cordilleran na inilalarawan sa pamamagitan ng mga awit, sayaw, pagsusuot ng katutubong kasuotan, paggamit ng mga tradisyonal na instrumentong pangmusika tulad ng gong at pagpapakita ng kasaganaan ng magaganda at makukulay na bulaklak. Para sa Drum and Lyre Elementary category, ang mga contingents ay ang Mabini Elementary School, Manuel Rojas Elementary School, Tuba Central Drum and Lyre, Rosario LU DLC at El Tribo Dilokban. Ang bawat paaralan ay may dalang iba't ibang bulaklak na tumutubo sa lokalidad gaya ng gumamela, gerbera, lutus, rose, birds of paradise, stargazer at alstroberia. That's one part of, that's one thing about tourism, especially sustainable tourism. Una-una yung economy. So kailangan talagang makinabang lahat. Inclusive siya. Lahat ng sektor makikinabang dito. Pati na rin yung ating mga flower growers. Ang laki na lang tulong sa kanila, MSMEs, accommodation facilities, transportation sector. Rose, alas 8 nga ng umaga bukas ay aarangkada na ang inaabangang Grand Floral Float Parade kung saan 42 na karosa ang paparada na pinalamutian ng libu-libong mga bulaklak. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Rose. Grace, isa talaga sa mga inaabangan sa Panagbanga Festival taon-taon ay yung Grand Float Parade. Pero gaano ba kalaki yung naitutulong niyan sa mga flower farmer dyan? Yes, Rose, karamihan nga ng ating mga flower growers, lalo na dito sa Baguio at ilang bahagi dito sa Benguet, ay ang kanilang mga tanim ay mga bulaklak. Kaya naman sa ngayon, Rose, ang bentahan ngayon dahil nga malaki ang demand o malaki yung demand dahil nga
Flower Festival ay marami ang kumita ngayon dahil sa pagbebenta nila ng mga bulaklak. At ilan sa mga florist din ay yung kanilang talento sa paggawa ng float, sa pagdisenyo ng float ay malaking bagay ito para yung iba ay nakakakuha sila ng trabaho sa ibang bansa dahil sa pagiging creative nila, sa pagiging floral designer ng mga floats. Rose? Alright, kung ikukumpara naman sa nakalipas na taon, Grace, masasabi mo bang mas marami pa yung mga turista para lumahok at makasaksi ng pagdiriwang ng Flower Festival dyan sa Baguio City? Yes, Rose, inaasahan nga natin na mas marami yung mga turista na aakyat ng Baguio. Actually, marami na yung mga pumunta ngayong araw, pero bukas inaasahan natin na mas dagsa ang individual o mga turista na pupunta dito sa Baguio dahil ito yung pinakahihintay nila, yung Grand Float Parade, kung saan 42 na karosa ang mapapanood nila sa parada. At ayon nga sa Baguio City Police Office, inaasahan na nasa 160,000 ang mga manonood dito nga sa Panagbanga Festival dito sa Baguio City. Right, maraming salamat, Grace. Doc Tolero nag-ulat ng live mula sa Baguio City.